Pamaron tayo sa mga baybayin ng Hilagang Europa noong huling bahagi ng ika-8 siglo. Dito lumitaw ang mga Viking. Sila'y mandirigma at mandaragat. Kinatatakutan sila sa buong Europa. Sila'y dumarating ng biglaan. Mabilis sila kumilos. Sumalakay sila sa mahihinang lugar. Ang kanilang barko ay mahaba at mababaw. Nakakarating sila sa halos anumang baybayin at ilog. Mabilis ang pagdaong, ilang minuto lang. Ang kanilang target ay mga monasteryo. Pati na rin mga nayon sa baybayin at imbakan. Umiiwas sa mga Viking sa malalaking labanan. Kumuha sila ng yaman. Umalis sila bago dumating ang hukbo. Nagtagal ang taktikang ito ng dekada. Ito ay hanggang pinalakas ng mga pinuno ang bantay sa baybayin at ilog. Saan nagmula ang mga mandaragat na mananalakay na ito? Ang mga Viking ay galing sa Hilagang Europa sa lupain ng Norway, Sweden at Denmark ngayon. Doon, mahaba ang taglamig, maikli ang tag-init at matindi ang klima. Madalas, kulang sa lupa at kita. Nilimitahan ng mana ang pagkakataon ng mga kabataan. Kaya't ang iba ay lumayag upang makakuha ng yaman, makipagkalakalan at maghanap ng bagong lupain. Ang alitan ng mga pinuno ay nagtulak din sa kanilang paglalakbay. Dito nagsimula ang panahon ng malayo ang paglalakbay. May nagkalakal, may nanirahan sa bagong baybayin at may nanalakay. Ang lahat ay nakasalalay sa kanilang mga barko at disiplina. Upang maunawaan ng mga Viking, mahalagang malaman paano nila pinalaki ang mga bata. Ang mga lalaki ay nagpastol, nagputol ng kahoy at natutong sumagwan, lumangoy at humawak ng sandata. Ang mga babae ay nang asiwa sa bahay, naghabi, naglista ng supply at nakipagkalakal sa palengke. Madalas ipinakukup ang bata sa ibang pamilya, nagdulot ito ng disiplina at bagong ugnayan. Ang mga binatilyo ay bihasana sa palakol at bangka, ang mga dalagita sa bahay at kalakalan. Hindi lahat nakabasa ng runa, ngunit marami ang nakaintindi ng simpleng ukit. Ang mga laro tulad ng pakikipagbuno ay humubog sa kanilang karakter. Hinanda sila nito sa pagiging matanda sa malupit na kondisyon. Isipin natin ang ordinaryong araw ng isang Viking. Nakatira sila sa mahabang bahay na gawa sa kahoy at damo, may apuyan sa gitna. Nasa isang bubong ang pamilya, mga utusan at ilan sa kanilang hayop. Damit nila ay gawa sa lana at lino. Nagpapainit sila ng balahibo tuwing taglamig. Kumakain sila ng tinapay na sebada, lugaw, tuyong isda, inasnan na karne, gatas at gulay ugat. Mahilig sila sa sibuyas at bawang. Minsan may bihirang pampalasa mula sa ibang lugar. Sa mga pista, nag-ihaw sila ng karne. Umiinom sila ng alak pulot o mahinang serbesa. Sa biyahe, baon nila ang biskwit at daing na isda. Handa na ang mga supply bago pa man. Tinutuyo, pinapausukan at inasnan nila ito. Mahalaga sa kanila ang kalinisan. May araw na nakalaan para sa paliligo. Walang Viking kung walang barko. Ang barko nila ay may nababaluktot na katawan. Binuo ito ng magkakapatong na tabla. Ang mababaw na grout nito ay nakakabiyahe sa dagat at ilog. Kapag kailangan, nahihila ito sa baybayin. Nagbibigay ng bilis ang layag sa hangin. Sumasagwa naman sila kapag walang ihip. Binabaybay nila ang ruta gamit ang bituin, araw, marka sa pampang, ibon at kulay ng tubig. Sa maulap na araw, gabay nila ang kaalaman sa agos at karanasan. May bersyon tungkol sa Sunstone, ngunit kaunti lang ang ebidensya. Ang mahalaga ay ang pagiging mapagmasid at kaayusan sa barko. Ang mga barkong ito ay mabilis na nakapasok sa kaloob-looban ng lupa at mabilis din nakalabas. Kilala ang mga Viking bilang mandirigma. Simple at matibay ang sandata nila, sibat, palakol, tibak. Mahal ang mga tibak at madalas ipinapamana. Ang mga bilog na kalasag, may tasa sa gitna, ay humahawak ng porma at sumasangga sa laban. Ang helmet ay walang sungay. Di lahat may baluting bakal. Naghahagis muna sila ng sibat bago lumusab sa malapitang labanan. Pader ng kalasag at maikling pagsugod ang diskarte nila. Sa pag-atake, iniiwasan ang bukas na bukirin. Kukuha ng yaman at aalis bago dumating ang hukbo. Binabanggit ng mga pinagmulan ng mga berserker, mababangis na mandirigma, walang baluti. Kaunti lang sila. May sariling kaayusan ng lipunan ng mga Viking. Ang malalayang may-ari ng lupa, marangal na pinuno at umaasa ay may kanya-kanyang pwesto. Ang mahalagang bagay ay pinag-uusapan sa pulong kung saan nagtatalo, nagpapataw ng multa at nagbibigay hatol. Ang mga babae ay pwedeng magmay-ari, mag-file ng diborsyo at bawiin ang dote. Ang mga alitan ay madalas tinatapos sa pera, hindi sa dugo. Pinoprotektahan ng batas ang kaayusan at ang paglabag ay bukas na tinatalakay. Ang ganitong sistema ay nagpapatatag sa komunidad, may malalapitan para sa proteksyon at para patunayan ang tama. Hindi nito inalis ang gulo, ngunit nagbigay ito ng mga patakarang tinanggap ng lahat. Ang mga Viking ay sumamba sa iba't ibang Diyos. Nagdaos sila ng piging, sakripisyo at pagdiriwang ng panahon. Inilibing ang patay sa mountain o barko kasama ang gamit para sa kabilang buhay. Naglilok sila ng runa sa bato. Ito ay maikling sulat tungkol sa paglalakbay, lupa o alaala. Noong ika-10-11 siglo, dumating ang Kristyanismo mula sa timog.
Itinayo ang mga simbahan imbes na dambana at namuhay kasama ng bagong pananampalataya ang mga dating kaugalian. Ang paglipat ng pananampalataya ay inabot ng ilang henerasyon. Mas mabilis itong kumalat sa tabing dagat kaysa sa loob ng bansa. Ang mga Viking ay hindi lang mandirigma. Sila rin ay mga ngalakal. Naglalabas sila ng balahibo, isda, metal, ambar at gawa ng mga manggagawa. Kapalit nito, nagdadala sila ng pilak, tela, alak at pampalasa. Mahalaga sa kabuhayan ng mga alipin. Kinuha sila sa pagsalakay o binili sa kapitbahay. Ginagamit sila sa trabaho o ibinebenta. Ito ay normal sa panahong iyon. Nang lumaon, humina ang pang-aalipin dahil sa bagong batas at simbahan. Pumalit ang paggawa na may bayad. Nagbigay kita ang kalakalan. Nag-ugnay ito sa hilaga, timog at silangan. Dahil dito, naging kapaki-pakinabang ang paglalayag kahit walang pandarambong. Hindi lahat ng Viking ay pumunta sa kanluran. Marami ang naglakbay sa ilog patungong timog at silangan. Doon sila nagtayo ng sentro ng kalakalan. Binantayan nila ang mga caravan. Nakipagpalitan sila ng kalakal. Ang pinakamaswerte ay naglingkod sa hukbo ng pinuno ng Byzantium. Binantayan nila ang palasyo sa Constantinople. Kilala ito bilang Varangian Guard. Ito ay nagdulot ng pilak, tela at bihirang kalakal. Ang mga mangangalakal at manggagawa ay nanirahan sa mga bagong lungsod. Mas mahusay na nagugnay ang mga ilog sa hilaga at timog kaysa kalsada. Kaya ang paglalayag sa ilog ang susi sa tagumpay. Sa mga tawiran ay lumitaw ang mga pamayanan. Naghalo doon ang lokal at hilagang kaugalian. Ngayon, tingnan natin ang mga paglalakbay ng Viking sa kanluran. Sinalakay nila ang mga monasteryo at daungan sa kapuluan ng Britanya. Nang lumaon, lumitaw ang mga pamayanan doon. Ang ilang lupain ay namuhay ayon sa batas ng Nordic. Ito ay tinawag na Danelaw. Bakas ng salita ng Viking ay nasa pangalan ng lugar. Makikita rin ito sa mga salitang Ingles. Narating nila ang mga isla sa Atlantiko. Nalinang nila ang bagong lupain. Pagsapit ng ika-11 siglo, nakarating sila sa kabilang dagat. Hindi sila nakapagpatatag ng mahabang kolonya doon. Pero ipinakita ng paglalayag ang kanilang galing. Kaya nilang gumawa ng barko. Nakakaya nilang panatilihin ang kurso. Hindi rin sila natatakot sa malalayong ruta. Ang ilang Viking ay naglakbay sa mga ilog ng silangang Europa. Nakipag-alyansa ang mga Varangian sa lokal na pinuno na ningil sa pagbabantay ruta at tumulong magtayo ng kuta. Unti-unti nakisama sila sa lokal na maharlika, tinanggap ang wika at pananampalataya ng kapitbahay. Pinagtatalunan man ang papel nila sa pagbuo ng mga unang estado, malinaw na lumakas ang kalakalan at militarisasyon sa ilog. Naging pangunahing ruta ang daang Hilaga Timog kung saan dumadaan ang produkto at tao. Kumalat din ang husay sa paggawa ng barko, pakikidigma at pangungulekta ng buwis. Maraming alamat ang nauugnay sa mga Viking. Ang mga songayan na helmet ay gawa-gawa lang, ang tunay ay walang sungay. Iniisip silang marumi, ngunit may nakalaan silang araw para maligo. Ang Blood Eagle ay lumabas lang sa huling teksto. Ito ay alamat lang para sa mga scholar, hindi kasanayan. Madalas silang iginuhit ng mga mandarambong lang. Ngunit sila rin ay magsasaka, manggagawa at negosyante. Tandaan, maraming tala ang galing sa mga monghe na kanilang ninakawan. Kaya binigyang diin ng mga teksto ang kanilang kalupitan. Kapag inalis ang mga alamat sa katotohanan, lumino ang larawan. Nagbago ang kapangyarihan ng Viking sa pagbabago ng pananampalataya. Noong ika-10 at ika-11 siglo, niyakap ng Viking ang Kristyanismo, nagtayo ng mga simbahan at bagong korte. Nilimitahan ng hidwaan ng dugo, multa ang pumalit sa paghihiganti. Sa halip na maraming pinuno, lumitaw ang mga kaharian. Sila'y nangolekta ng buwis at nagtayo ng mga kuta sa baybayin. Nawala ng saysay ang pagsalakay, lumakas ang seguridad, lumago ang kalakalan. Ito ay naging mas maaasahan at kumikita. Isinulat ang batas sa nilunang balat para mapreserba ng matagal. Unti-unting napalitan ng tagumpay sa ibang bayan ng kita mula sa sining at transportasyon. Nagtatapos na ang panahon ng mga Viking. Pinatibay ng Europa ang mga hangganan, nagtayo ng mga kuta at naging bihira ang pantubos sa pagsalakay. Sinasabing simbolo ng pagtatapos ang labanan sa Stamford Bridge malapit sa York noong 1066 kung saan natalo ang hukbo ng Hilaga. Naging mas ligtas at kapaki-pakinabang ang kalakalan kaysa digmaan at sa Scandinavia, humingi ang mga hari ng serbisyo at buwis sa kanilang bayan. Hindi na pagnanakaw ang pinagkukunan ng kita ng mga tao, kundi merkado at transportasyon. Halos naglaho na ang malalaking pagsalakay bago matapos ang ika-11 siglo. Ngayon, ang bakas ng mga Viking ay makikita sa mga pangalan ng lugar at salita sa Ingles. Pati na rin sa lumang kaugalian ng mga baybaying lupain at tradisyon ng hilagang bansa. Ang mga arkeologo ay nakatuklas ng mga libingan at kayamanan. Ang mga historiador ay bumabasa ng mga bato na may runes at saga. Sinusuri naman ng mga dalubhasa ang paghahalo ng mga tao. Sa mga museo ipinapakita ang mga barko at likhang sining. Sa mga festival, inilalahad ang kanilang pamumuhay at batas. Ito ay pagpapakita lang ng nakaraan, hindi tumpak na kopya. Mahalaga na ihiwalay ang imahe sa pelikula mula sa mga katotohanan. Para maging malinaw at tapat ang kasaysayan.
Kung naging interesante ito, mag-subscribe para hindi makaligtaan ang bagong ipapalabas. Sa amin, maikli at direkta ang lahat.